Huwag mo akong utusan na kalimutan tong nararamdaman ko para sa'yo. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Dear Amihan Stories presents Love Transplant. Written by Susie Kim. Kanina pa hindi mapakali ang 32 anyos na single mother ng triplets na si Elara. Kasalukuyan kasing nasa loob ng operating room ang pangalawa sa triplets niyang si Milo, habang ang panganay at bunso niya ay pareho nakahawak sa magkabila niyang kamay. Tatlo silang nagdarasal sa labas ng operating room para sa matagumpay na operasyon ni Milo na isinasagawa ng kilalang doktor na si Gabriel Pedrosa. Mama, umiiyak ka po ba? Inosenteng tanong ni Max, ang kuya sa triplets. Hindi naman, Max. Ninenervyos lang si Mama. Alam mo na, sobrang nag-aalala ako kay Milo. Maliit pa kayong tatlo. Ibig sabihin, delikado pa para sa kanyang operasyon na yun. Pero di ba Mama, sabi mo si Doc Gabriel ang pinakamagaling? Si Missy naman yun, ang bunso at nag-iisa niyang anak na babae. Kung totoo po yun, mapapagaling niya po si Milo. Tama, kaya niyang gamutin si Milo. Niyakap niya na mahigpit sina Max at Missy. Iyon lang naman ang magagawa niya sa ngayon. Pagkatapos niya magmakaawa kay Dr. Gabriel Pedrosa na ituloy na nito ang open heart surgery kay Milo, kailangan niyang ibigay sa binatang doktor ang buo niyang tiwala. Pagkaraan ng halos 4 na oras, ay lumabas na mula sa operating room ang guwapong doktor na si Gabriel. Dok, agad niyang nilapitan ng lalaki. Dok, si Milo ko, kumusta ang anak ko? May mga papel pang pinagkakaabalahan si Dr. Pedrosa bago siya nito tinapunan ng tingin. The operation was successful. Ipapatid ko na siya sa ICU. Yun lang ang sinabi ng doktor bago ito tumalikod. Hindi na niya sana aabalahin pa lalaki nang ang mga anak naman niyang si Max at Missy ang yumakap dito. Salamat po, Doc! Sabi ni Missy na agad sinundan ni Max. Makakapaglaro na po kami ng kapatid namin. Salamat po sa inyo. Mas lalong lumambot ang puso ni Eliara sa nooy masungit na doktor nang lumuhod ito upang makausap ang mga anak niya. Hindi muna siya pwedeng maglaro. Inayos pa ng doktor ang buhok ng unika ihan niya. Kailangan ni Milo ng pahinga para gumaling agad ang sugat niya. Kaya kayong dalawa, lagi niyong ipapaalala kay Milo na hindi siya pwedeng maglikot ha. Pwede ba yun? Sige po, Doc. Ako po magiging nurse ni Milo. Pagpipresinta ni Macy. Sige, aasahan ko na magiging magaling kang nurse ni Milo ha. Babalik na ako sa opisina ko. Sabayan ng tulog ang kapatid niyo. Masama sa bata nagpupuyat. Opo! Sabay na nakipag-high five ang mga anak niya kay Dr. Pedrosa. Inihatid na lang niya ng tingin ng doktor habang naglalakad ito palayo. Kung hindi ito naawa sa kanya, malamang hindi pa rin naooperahan ang anak niyang may butas ang puso. Kaya naman lahat ay gagawin niya para maibalik sa binatang doktor ang kabutihan nito. Makalipas ang 2 araw ay nasa ward na si Milo. Nay, kayo na po munang bahala sa mga bata ha. Magluluto ako sa bahay. Babalik ako rito para makakain kayo bago ako pumasok sa trabaho. Nagmamadaling bili ni Elara sa bagong dating niyang ina. Aalis ka na, wala ka pang tulog. Kailangan ho, Nay Pangatwiran niya. Elara anak, wag mong aabusuhin ang katawan mo. 3 itong anak na iniwan sa'yo ni Efred. Hindi ka pwedeng sumunod sa kanya ng maaga dahil matanda na ako. Nay, hindi naman po ako nagpapabaya. Nakiidlip na rin ako kahit paano kanina. Kailangan ko lang po talagang pumasok at malilintikan na ako sa amo ko. Cook si Elara sa isang Chinese restaurant sa Binondo at kailangan niyang bayaran ng mga nai-advance niya sa amo niyang Chinoy. Sige, ako nang bahala sa mga bata. Salamat, Nay. Nagmano siyang muli rito saka umalis. Tawagan niyo po ako kung kailangan po ako dito o kapag hinanap ako ni Milo. Tumango lang ang nanay niya saka siya nito hinayaang umalis. Ipinagluto niya muna ang mga ito pag-uwi. Nagpasobra na rin siya ng para kay Doc Gabriel at personal niya yung inihatid sa opisina nito. Dinat na niyang natutulog ang guwapong doktor. Sinabihan niya siya ng nurse na bawal siya sa doctor's quarters
Pero gusto niyang iabot ng personal dito ang niluto niyang sweet and sour pork. Iyon na lang kasi ang kinaya ng stock nila sa bahay at para sa kanya ay pinakamabilis lutuin. Si Doc Gabriel lang ang naroon. Pinapasok na lang niya ang kanyang sarili. Doc, may dala po akong ulam at kanin. Kainin niyo po mamaya ha. Naghanap siya ng papel at ballpen sa mesa para sana lagyan ng note ang bag na dala nang biglang magsalita ang doktor mula sa likod niya. Sino nagpapasok sa'yo rito? Doc, pasensya na po at pumasok na ako. Gusto ko lang naman po na maibigay ito sa inyo ng personal bago po ako pumasok sa trabaho. Halata sa mukha ng doktor ang pagod at puyat. Iyon lang ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi na nagtangka pa ang doktor na makipagtalo sa kanya. Kinuha na lang nito ang bag sa kamay niya. Salamat. Pero sa susunod, i-message mo na lang ako kapag may kailangan ka sa akin, okay? Opo, Doc. Nasa reseta ni Milo numero ko at ang social media account ko. Sige po. Meron ka pa bang kailangan sa akin? Wala na po, Doc. Maraming salamat po. Walang anuman. Pasok na po ako. Tawagan niyo na lang din po ako kung kailangan niyo ako. Nabilinan ko na rin naman po ang nanay ko. Panatag siyang bumalik sa trabaho. Parang naka-autopilot ang bawat kilos ni Alara sa Chinese restaurant na pinapasukan. Palibhasa ay 5 taon na siya doon at sanay na siya sa gawain sa kusina. 1 taon pagkapanganak niya sa triplets ay nagtrabaho na siya sa restaurant na yon kahit tutol doon na namatay niyang kinakasama. Hindi naman kaya ng sweldo ni Efren sa pagiging driver ng ambulansya ang lahat ng gastos noon sa triplets sila, kaya nagpumilit siya magtrabaho. Hindi niya makalimutan na pagtatalo ang ipinabaon niya sa ama ng mga anak niya bago ito mamatay, 5 taon na ang nakakaraan. Birthday ng mga bata bukas. Hindi ba pwedeng sa 1 linggo ka na magsimula dyan sa trabahong yan? Seryoso at iimbagang na tanong ni Efren sa kanya habang pinapanood siyang magbihis. Kaya nga mas kailangan ko magtrabaho. First birthday ng mga bata. Natanggap na ako dun sa karinderya sa kanto. Arawan ng bayad. Kaibigan pa ni nanay yun kaya nakapag-advance ako ng konti para sa panghanda ng mga bata. Hindi naman pwedeng hindi ako magpakita pagkatapos kong bumali agad. Kulang pa ba yung inabot ko sa'yo? Kulang pa sa gatas sa mga anak mo yun. Gagawin ko na lang ng paraan, huwag ka nang umalis. Efren, hindi pwede. Nakauuna ako ron sa may-ari nakakahiya naman. Pumayag na nga siya mag-advance ako ng 1 linggong sahod. Ngayon pa hindi. Yan ang hirap sa'yo Kapag nagdesisyon ka na, wala nang pwedeng bumali. Bakit? Para sa akin ba itong gagawin ko? Para sa mga anak ko to. Mga anak mo na anak ko rin. Di ba talaga pwedeng masunod naman ako sa bahay na to? Efren naman, huwag mo namang isipin na ginagawa ko lang to dahil hindi ko pinahalagahan ng pagiging padre de pamilya mo. Hindi porke gusto ko magtrabaho hindi ka na nasusunod dito. Tama na. Siguro naniniwala ka na sa nanay mo na wala akong kwentang asawa. Ano ba sinasabi mo? Bakit? Di mo naririnig ang mga tsismosa sa labas? Ikinukwento ng nanay mo na nagugutom ka rito, na napakawalang kwenta kong asawa at tatay. Hindi totoo yan. Hindi. Bakit nakarating sa akin Ano bang tingin mo sa akin? Wala na nga kwenta, bingi pa. Ano ba ako, inutil? Nasampal niya ang lalaking itinuring na niyang asawa sa loob ng 2 taon, kaya natigilan ito. Masakit din sa kanya ang nagawa sa kinakasama, ngunit ayaw niyang humingi ng tawad dahil alam niyang walang ginagawang masama ang nanay niya. Sigurado siyang ang tinutukoy ni Efren ay ang kapitbahay nilang si Angeli na matagal ng kababata ng mister niya at ex-girlfriend pa. Hindi naman kasi itinatago ng babaeng yun na kahit nagsasama na sila at may mga anak na, ay hindi pa rin nawawala ang pagtingin nito kay Efren. Baka gusto lang nitong sirain sila para maka-entra ito. Alam ko si Angeli na naman ang kausap mo. Hindi naman kita pinagbabawalang makipagkaibigan ulit sa babaeng yun. Pero sana naman bago ka maniwala sa kanya, matuto ka muna makinig sa akin. Kasi kahit hindi tayo kasal, ina pa rin ako ng mga anak mo. Iniwan na niya si Efren para magtrabaho sa karinderya. Umuwi siyang wala ng tatay ng mga anak niya. Iniwan nito ang triplets nila sa pangangalaga ng nanay niya. Inakala niyang uuwi din ito ng araw na yon. Ngunit sumikat ang araw, ay wala pa rin ito. Kinabukasan niya pa nalaman na naaksidente ang ambulansyang minamaneho nito. Na-comatose ito at idineklarang brain dead ng madalas sa ospital. At dahil donor ito at hindi pa naman sila kasal, ay huli na niyang nalaman
na naibigay na sa iba ang puso nito matapos putulin ang life support. Ang nanay nito ang nagbigay pahintulot na putulin ang life support dahil takot ang manugang niyang hilaw sa gastos na alam nitong hindi nila kakayanin pare-pareho. Wala nang nagawa si Elara kundi tanggapin na mag-isa na lang siya mula ng araw na yun. At hindi man lang sila nagkaroon ni Efren ng pagkakataon na magkaayos. Nawala ito sa kanya na magkaaway sila. Imbes na malunod sa kalungkutan, ay pinilit niyang bumangon. Ilang buwan lang pagkatapos mawala ni Efren, ay nagkatrabaho siya sa Binondo bilang cook sa tulong ng nanay niya. Natigilan lang siya sa paggunita ng nakaraan nang makitang nasa pintunan ng pinapasukan niyang Chinese restaurant ang matangkad na doktor na si Gabriel Pedrosa. Saglit lang siya nagpahangin dahil sobrang init sa loob ng kusina nang dumating ito. Doon niya sa restaurant na yon unang nakilala ang doktor at 3 taon na nila itong parokyano. Tuwing ganong oras talaga ito nagpupunta para kumain kaya alam niyang tapos na ang shift nito. Doc, yung usual po? Malambing na tanong ng waitress nila. Oo, anong oras kayo nagsasara? Mga 10:00 po. Tumango lang ang doktor. Ipinagpatuloy ni Elara ang trabaho niya sa loob ng kusina at siya na mismo ang nagluto ng in-order ni Doc Gabriel. Para sa kanya, hulog ng langit na nakilala niya ito. Noong naghahanap siya ng doktor na titingin sa anak niyang si Milo, ang pangalan ng binata ang palaging nire-rekomenda sa kanya. Mahal nga lang daw ang fee nito, pero kilala itong magaling sa open heart surgery, lalo na sa mga batang edad 6 na taon. Kaya naman nang malaman niyang nakakasalamuhan na niya sa restaurant ang doktor, ay hindi na siya nagsayang ng oras. Kinulitan niya ito ng kinulit hanggang sa mapapayag na operahan ang anak niya. Ano to, extra pansit? Puna sa kanya na manager niyang incheck na makita nitong nilagyan niya ng ekstrang pansit ang tray ng order ni Gabriel. Ako bayad niyan, ma'am. Okay na anak ko. Salamat kay Doc Gabriel. Siguraduhin mo bayad ka. Dami mo na utang kapatid ko. Opo. Siya na nagatid ng order ni Gabriel. Order niyo, Doc. Salamat. Teka, bakit may pansit? On the house po yan. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Wala pong anuman. Aalis sana siya para bumalik sa kusina nang magpahabol ng tanong ang binata. Anong oras ka uuwi? Mas maaga po akong uuwi. May iba naman pong nakatoka sa paglilinis ng kusina at pagsasara nitong restaurant. Mga 9, ganun? Opo, mga ganun. Okay. Sige po, Doc. Balik na po ako sa kusina. Ingat po kayo pa uwi. Nag-ayos nga lang siya sa kusina para hindi masyadong mahirapan na mag-closing. Pagkatapos niya makapagayos ng gamit, ay dire-diretso na siya naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Kaya halos mapatalon siya sa gulat nang makita ang lalaking kasabay niyang naglalakad. Doc Gabriel? Hi, bilis mo naman maglakad. Ano pa pong ginagawa niyo rito? Nasiraan kasi ako ng kotse. Hinintay na lang kita. Hindi ako masyado marunong mag-commute eh. Sige po, Doc. Ihatid ko na kayo sa inyo. Sasamahan mo ako umuwi? Opo. Hindi na. Sa ospital na lang tayo. May nakalimutan din akong i-endorse eh. Doon ka ba pupunta? Uuwi po muna ako saglit para makuhaan ng damit ang mga bata tapos pupunta na ako sa ospital. Sige. Samahan na muna kita sa inyo. Sige ho. Dumiretso muna sila sa bahay niya sa Baltao. Pasensya na po kayo, Doc ha. Maliit lang po yung bahay namin. Okay lang. Saan niyo po pala pinagawa ang kotse niyo? Diyan lang sa may Kalentong. Mabuti po't hindi kayo naligaw kanina papunta sa Binondo. Muntik na nga eh. Nag-crave lang talaga ako sa Chinese food kaya pinilit ko makapunta doon. Hindi na niya inusisa pa ang doktor kahit obviously, kaya namang mag-book ng motorcycle taxi nito. Pas gusto niya yon na humingi ito ng pabor sa kanya. Kung gusto mo, Doc, ako na lang magluluto para sa'yo. Dadala na lang kita sa ospital. Gagawin mo yon? Doc, kung ikukumpara yun sa ginawa niyong pagligtas sa anak ko, kulang na ipagluto lang kita. Nakita ko rin po sa bill ko na winave niyo yung doctor's fee. Malit na bagay, ayoko na maabalahin ka. Ay, hindi po abala sa akin, Doc. Okay lang po talaga. Kung okay sa'yo, edi sa ospital na lang. Palagi rin naman ako naroon. Nagkakarinigan silang dalawa kahit sa loob siya ng kwarto dahil maliit lang ang bahay nila na gawa sa kahoy.
Bakit po ba? Wala po ba kayong kasama sa bahay? Wala. Napasilip siya sa lalaki. Sa gwapo niyo pong yan, wala kahit girlfriend. Umiling ang lalaki. Doon siya bumalik sa pag-aayos sa mga gamit ng triplets habang patuloy na nakikipagkwentuhan dito. Ay, bakit Dok? Alam niyo madaming matutuwa sa mga waitress namin. Huwag po kayo maingay na chinika ko sa inyo Pero halos lahat sa restaurant, crush kayo. Kasama ka ba doon? Ano ho? Sobrang hina kasi ng boses ito kaya hindi niya gaanong naintindihan. Mabuti na lang at patapos na rin siya kaya nakalabas na siya ngayon sa kwarto at muling tinanong ang lalaki. Ano pong sabi niyo, Dok? Wala. Sabi ko, kung tapos ka na, tara na't makagising na si Milo. Okay po, Dok. Sa jeep lang sila sumakay ni Doc Gavril kaya bahagya siya naawa dito dahil namumula na ito sa sobrang init. Nagmagandang loob siyang abutan ito ng bimpo pero dahil hindi agad ito naunawaan kung bakit niya inaabutan ng bimpo ay siya na mismo ang nagpunas sa pawisang mukha nito. Parang gusto niya agad na pagsisihan yon dahil sa kakaibang damdamin na ginising ng titig ni Doc Gavril sa kanya. Napalunok siya saka itinago ang bimpo sa kanyang bag. Pasensya ka na, Dok Pawis ka na kasi. That's okay, salamat. Nginitian niya ang doktor. Malapit lang sila sa ospital kaya naman ilang minuto lang ay nakababa na rin sila mula sa jeep. Inalalayan siya nito sa pagbaba at may kuryente siyang naramdaman na nanulay sa pagitan ng mga palad nilang dalawa. Matagal na mula na makaramdam siya ng ganoon. Si Efren ang una't huli niyang naging nobyo at dahil 5 taon na itong wala, nakalimutan na niya ang ganong klase ng damdamin. Hindi na nga niya sigurado kung kilig bang nararamdaman niya ngayon dahil sa mga simpleng titig at pagdidikit ng mga balat nila ng doktor. Bago pa may siya maniwala na kinikilig nga siya, ay inuna na lang niyang puntahan ang anak sa children's ward. Naghihintay rin sa kanya doon ang kanyang nanay Eloisa na pinatulog ng triplets. Kaawaan ka ng Diyos. Sabi ng nanay niya na magmano siya. Magiging okay ka lang ba rito? Tanong sa kanya ng nanay niya habang nagliligpit na ito ng mga gamit. Opo, Nay, okay na po ako. Salamat po sa pagbabantay sa mga bata. Hindi naman mahirap alagaan ng mga apo ko. O sige na at kailangan ko ng ihigatong balakang ko. Sige po, ingat po kayo pa uwi Ikumusta niyo lang po ako kay Chong Harold. Iyon ang pangalawang asawa ng nanay niya na kinilala na niyang tunay na ama mula pa noong 17 siya. Okay, huwag mo nagisingin ng mga bata. Kumain ang mga yan. Opo, salamat, Nay. Pinanood na lang niya ang mga anak niyang natutulog. Pinayagan ng nurse na sa bakanting kama matulog si Miss at Max. Katabi iyon ang hinihigaan ni Milo. Binigyan niya ng tigisang halik ang mga bata saka siya naupo sa tabi ng anak niyang kagagaling lang sa operasyon. Pagkaplos niya sa buhok nito ay nagmulat ito ng mga mata. Ma, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang po. Kahit maganda ng pakiramdam mo, huwag ka pa rin muna maglaro Pagalingin muna natin ang tahi mo. Opo, Mama. Miss ko na pong kalaro si na Max at Macy. Andiyan lang naman ang mga kapatid mo, anak. Papa? Natigilan siya sa sinabi ni Milo habang nakatingin sa pinto ng kwarto. Paglingon niya ay si Doc Gavril ang naroon. Napatikim tuloy ang binatang doktor. Sorry. Gusto ko lang sanang silipin si Milo. Anak, ginulat mo ko. Hindi naman si Papa mo si Doc Gavril. Siya nag-opera sa'yo. Pasok ka, Doc. Kumusta ka na? Tanong ng doktor sa anak niya. Okay na po ako. Salamat po, Doc. Sabi po ni Macy, mabilis lang daw po yung pagtahi niyo sa butas ng puso ko at magaling na daw po ako. Basta magpapahinga ka. Magtutuloy-tuloy ang paggaling mo. Opo, promise po magpapahinga ako. Pauwi na po ba kayo, Doc? Tanong niya rito. Oo, sana kaso naisip ko na baka hindi ka pa nagdi-dinner kaya dinalahan kita. Ay nako, nag-abala pa kayo, Doc. Hindi naman, binigay lang to sa akin ng mga nurse. Kumain naman na ako kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Salamat po. Sige na, uwi na ako. See you tomorrow, Milo. Nakangiting nakipag-high five ang anak niya kay Gavril. Hindi naman niya maiwasang mapangiti dahil ngayon niya napapatunayan na sadyang mabait ang doktor. Mukhang giliw na giliw din ang mga anak niya rito dahil kinabukasan, kinukulit siya ng triplets na ibigay kay Gavril ang thank you letter na ginawa ng mga ito para sa doktor.
Mama, sige na po. Kayo na lang po magbigay nito kay Doc. Nangahaba ang ngusong sa ni Macy pagkatapos niyang pakainin ng mga ito. Nahihiya kasi si Macy. Crush yata niya si Doc Gavril. Panginis si Max sa bunso. Max, ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, Mami. Palagi niyang tinitignan si Doc Gavril. Hindi yan totoo, Mama. Tinitignan ko lang po si Doc kasi naiisip ko, masaya po siguro tayo kung siya yung papa namin. Natigilan siya sa sinabi ng anak. Mama, di ba po wala naman kaming papa? Pagpapatuloy ni Macy. Pwede po ba si Doc Gavril na lang ang papa namin? Macy, anak, hindi porke wala kayong papa pipili na lang kayo ng kung sinong pwede niyong maging papa. Hindi nga kami mag-boyfriend ni Doc Gavril. Kailangan po ba yun? Oo naman, Macy. Sagot ni Max. Kailangan ligawan muna ni Doc Gavril si Mama bago natin siya maging papa. Tama na nga yan, kayo talaga. Ayaw niyo bang tayong apat lang? Tapos, madalas naman tayo kung bisitahin ni Lola niyo. Hindi pa ba kayo masaya sa ganoon? Masige naman po, Mama. Kaso, mas masaya po kapag may tatay. May kasama sila sa ward na batang pasyente at palaging may tatay at nanay na kasama yon. Siguro ay doon nakikita ng mga anak niya ang sinasabi ng mga ito ngayon. Masaya nga may tatay mga anak, pero malulungkot ang tatay niyo sa langit kapag pinalitan niyo siya. Kapag po ba pinigyan namin si Doc ng thank you letter, Ma, ibig sabihin po nun, papalitan na namin si Papa? Hindi naman. Sige na nga, ibibigay ko na kay Doc ang thank you letter niyo. Basta mag-promise kayo sa akin na hindi niyo siya kukulitin para maging papa niyo. Sabay na nag-promise ang dalawa. Para tigilan na siya ni na Max at Macy, ay iniabot na lang niya sa doktor ang mga sulat na ginawa ng mga ito. Thank you. Pasasalamat ang doktor sa kanya pagkatapos itong itabi ang mga sulat. Pagpasensyahan niyo na lang po sana kung ano man po yung sinulat dyan ng mga bata. Don't worry, kahit ano pa nakasulat sa letter, hindi naman ako ma-offend. Ay siya nga pala, mabilis ang improvement ni Milo. Sa susunod na linggo, pwede niyo na siguro siyang iuwi. Naku, salamat naman, Dok. Ang daming beses ko na narinig ang pasasalamat mo. If you are that thankful, sumama ka sa akin mamayang gabi. Po? May pupuntahan akong dinner party. Kailangan ko ng partner. Susunduin na lang kita ulit sa Binondo. Parang wala siyang karapatang humindi sa alok ni Doc Gavril dahil pagkatapos itong ipaalam yun sa kanya, ay dumiretso na ito sa susunod nitong pasyente. Maghapon niyang inisip ang sinabi nito at hindi niya sukat akalain na seryoso ito sa pag-ayaya sa kanya. Pag-out niya sa restaurant ay naroon ang doktor at hinihintay siya. Akala ko hindi ka nalalabas sa kusina eh. Iyon ang biglang sabi ni Doc Gavril na muntik na magpatalon sa puso niya palabas ang kanyang dibdib. Doon kasi ito nakatayo sa entrance ng restaurant kaya paglabas niya, ang baritonong boses ito ang bumungad sa kanya. Diyos mio, nagulat naman ako, Dok. Kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman. Libre ka na ba ngayon? Hindi po ako nagsabi kay nanay eh. Akala ko po kasi hindi naman seryoso yung pag-ayayanin niyo kanina. Di na bale, may nurse naman ako nakausap na pwedeng magbantay sa mga bata. I just need you tonight, Elara. Wala naman mong problema, Dok. Pwede ko namang i-text si nanay. Hindi naman talaga siya hihindi sa pakiusap ng doktor. Kahit ano pang hingi nitong pabor, ay ibibigay niya dahil sa utang na loob niya rito. Sige, magpapahanda na lang ako ng ekstrang kama para sa kanya. Di rin naman tayo masyado magtatagal. Okay lang, Dok. Off ko naman po bukas dito sa resto. Ano po bang party yun? 90th birthday ng lolo ko. They are expecting me to bring a date. Ay sus, yun lang naman po pala. Sige po, Doc. Eto, dala ko ng susuotin mo. Salamat po. Teka, makikisi-CR lang. Hindi na, sa bahay naman namin gaganapin ng party. Pwede kitang ipuslit papunta sa kwarto ko. Tara na. Hindi na siya nagdalawang isip pa na sumama kay Doc Gavril. Ang ganda po talaga ng kotse niyo, Doc. Sabi niya habang nasa daan sila para maalis ang tensyong nararamdaman niya. Magkatabi kasi sila ngayon ng binata sa loob ng kotse nito at pakiramdam niya ay ang baho niya dahil sa maghapong pagluluto sa restaurant. Thanks, okay ka lang ba? You seem tense. Baka ho kasi madumihan ko tong upuan ng sasakyan niyo, Doc. Hindi ka naman madumi ah. Andungas ko nga po, amoy babang pa tong kamay ko. Maligo ka na lang sa kwarto ko para hindi ka may lang. Pwede po? Oo naman.
Pagdating nila sa bahay ng doktor ay nalula siya sa laki niyon. May mga tao na sa garden pero dahil sa abala ng lahat, kahit ang mga kasambahay ay hindi siya napansing pumasok. Dinala siya ni Doc Gavril sa kwarto nito at hinayaan siyang maligo at mag-ayos ng sarili. Iyon ang pinakamatagal na shower na nagawa niya mula na magkaroon siya ng triplets. At hindi siya makapaniwala na makakapag-bathtub siya nang wala sa oras. Take your time, Lara. Hintay na lang kita rito sa kwarto. Baka kasi hanapin kang bigla sa akin ng mga tita ko kapag bumaba na ako agad. Sige po. Doon na lang siya sa banyo nagbihis. Mabuti at kahit papano ay may dala siyang pangkolorete na mukha. Nakapagayos siya sa loob ng magandang banyo ni Doc Gavril. Kaya paglabas niya, ay bumagi naman ang itsura niya sa suot niyang damit at sapatos. Wow! Yun lang ang narinig niyang sabi ng doktor. Pakiramdam niya ay isa siyang magandang sining na pinagpapala nito sa tingin. You are so gorgeous, Lara. Salamat po, Doc. Call me Gavril or Babe, kahit alin doon. Babe? I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Pero hindi nila pwedeng malaman na nandito ka dahil lang sa doktor ako ng anak mo. I need you to lie only for tonight, Elara. Pagpapanggapin niyo po akong girlfriend niyo? Well, yes. Napahugot lang siya ng malalim na hininga bago kumasa sa hamong yon. Sige po, lahat naman po ay gagawin ko para lang makabawi sa inyo. Malaki pong utang na loob ko sa inyo, Doc. I'm sorry kung parang ginamit ko yun at may advantage. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko. Lahat sa pamilya ko, pinapressure na ako pagpakilala ng babae. Wala bang magagalit kung gawin natin to? Alam niyo naman po na patay ng ama ng mga anak ko. Kaya okay lang. At least kahit papano makakabawi na po ako sa mga nagawa mo para kay Milo. Hindi mo naman na kailangan bumawi. Sa katunayan, ikaw pa ka nagbigay sa akin ng lakas ng loob na tanggapin ang kaso ni Milo. Dahil sa paniniwala mo sa kakayanan ko bilang doktor, naging matagumpay ang operasyon. Kaya ikaw ang dahilan kung bakit magaling na ngayon ang anak mo. Kahit naman po akong pumilit sa inyo na ituloy ang operasyon niya, kayo pa rin po ang nag-opera. Kaya po hayaan niyo akong bumawi. Aayusin ko pong pagpapanggap ngayong gabi. Salamat. Nakangiti sila sa isa't isa nang lumabas mula sa kwartong yun. Ngunit nawala rin ang ngiti ni Elara at napalitan ng pagkapahiya nang makita niya ang isang matandang lalaking nakasakay sa wheelchair na nakatingin sa kanilang dalawa ni Gavril. May kasama itong isang matandang babae. Sus Mariosep Gavril, sa kwarto mo agad pinatuloy ang nobya mo bago mo ipinakilala kay Papa? Nahihintakutang bulalasyon ng babaeng nasa likod lang ng matandang kamukha ni Gabriel. Tita, inayos na lang ang damit niya. Agad na paliwanag ng doktor na pinutol ng matandang lalaki. Bakit mo ba pinapagalitan ng apo ko, Sylvia? Mabuting at dinala na muna niya sa kwarto niya para makapahinga naman ang nobya niya mula sa biyahe. Kumusta po? Ako po si Elara. Elara, ang gandang pangalan niya. Lolo Demetrio na lang ang itawag mo sa akin. Pagpapakilala sa kanya ng birthday celebrant. Nice to meet you po, Lolo Demetrio. Sige na, dumiretso na kayo sa garden. Iinom lang ako ng maintenance ko. Sige po, Lolo. Sabi ni Gabriel, saka siya iginiya papunta sa garden. Hindi naman ganoong madami ang bisita ng matanda. Sa tingin niya ay puro kamag-anakan yun ni Gabriel. Ngunit walang binati sa mga yon ang binata. Hindi ka close sa kanila? Bulong niya sa katabi na kasalukuyang nag-check ng phone. Yeah, nobody likes me here. Talaga? Bakit naman sa ospital ang daming may gusto sa inyo? Iba kasi sa pamilyang to, Elara. Bakit naman ayaw nila sa'yo? Bastardo kasi ako. Pero kahit ganun, hindi tinatago ng lolo na paborito niya ako. Paano bastardo? Anak ako ng tatay ko sa isang kasambahay. Hindi ko siya nakilala dahil ibinenta niya ako sa lolo ko pagkapanganak pa lang sa akin. Yun po ba ang dahilan kung bakit wala kang girlfriend? Pasensya na ha. Naririnig ko lang sa mga nurse na hindi ka pa nila nakitang nagka-girlfriend. Galit ka ba sa mga babae? Hindi naman. Hindi lang talaga ako nakikipagrelasyon kasi hindi ko pa nakikita ang babae magugustuhan ko. At saka hindi ko rin talaga alam kung paano ba makipagrelasyon. Natutop niya ang bibi. Bulungan na silang dalawa sa sulok dahil malakas ang musika mula sa speaker. Since birth? Yes. Kahit nung high school, hindi ka nagka-girlfriend? Never. May sakit din kasi ako nun sa puso kaya takot akong sumugal sa pag-ibig. Ayoko matouch sa babae. Pagkaroon ng karelasyon tapos iiwan ko rin pala.
Ayoko ring mga bala ng ibang tao na pipilitin pa nilang ihinto ang buhay nila. Makasama lang ako ha. Nauunawaan niya ang pakiramdam na yon. Katulad ni Doc Gavril ay ayaw din niyang magiging pabigat sa kahit na sino. Kaya naman natapik niya ng bahagya ang tuhod ang binata. Siguro kung malalagay din ako sa lugar mo ganun din ang gagawin ko. Mabuti ka pa, naintindihan mo ko. Samantalang pamilya ko, lalo na si Lolo, hindi maintindihan ang desisyon ko noon at pilit akong pinapakilala sa mga apo na mga kaibigan niya. Siguro nag-aalala lang siya na iwan ka sa pamilya niyo na mag-isa. Kung wala nga naman kasing may gusto sa'yo sa mga kapamilya niyo, sino nila magiging kakampi mo at makakasama sa buhay? Alam ko naman yan, hindi nagkulang si Lolo sa pagpapaalala sa akin pinipilit lang niya ako maganobya para sa sarili kong kapakanan. Mas lalo nga lang siya naging makulit at determinado nung magkaroon na ako sa wakas ng heart donor. Yun ba ang dahilan kung bakit magaling ka na ngayon? Tumango ang binata. That man saved my life. At least, hindi na sayang ang puso ng taong yun. Nadugtungan ang buhay mo. I agree. Dahil nadugtungan ang buhay mo, madami ka pang tao na bigyan ng pag-asa. Katulad ko. Katulad ng anak ko. Kaya nga patuloy akong tatanggap ng mga surgeries hanggat kaya ko. Salamat sa paniniwala sa akin. Hindi na niya iniwasan ang kamay ni Doc Gavril na bigla na lang humawak sa kamay niya. Bumitiw lang ito ng kumuha ng pagkain at inumin nila. At kahit magkalayo sila, patuloy niyang nararamdaman ang init ng balat nito sa palad niya. Kumain ka na muna. Sabi mo sa akin kung gusto mo pa, ikukuha pa kita. Anito pagbalik. Salamat. Tahimik na siyang kumain sa tabi ni Gavril habang pinagmamasdan ng mga taong naroon. Maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Demetrio sa garden at nagpatuloy ang party. Hanggang sa i-anunsyo ng MC na pwedeng magsayaw ang lahat sa dance floor. Niyaya siya agad ng kanyang kadate at sa gitna ng maraming tao ay ibinalandras siya ni Gavril na para siyang isang mamahaling alahas. Bahagya siya ng ilang dahil lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya ngayon. Pero ang kamay na lalaki na humahaplos sa likod niya ang nagpapakalma sa kanya. Magaling sumayaw ang doktor. Iyon ang tanging napansin niya sa lalaki habang inaalalayan siya nitong mag-waltz. Napapangiti tuloy siya. Bakit? Anong bakit? Nakakatawa ba akong sumayaw? Hindi magaling ka nga Napapangiti ako kasi magaling kang sumayaw. Huwag mo na akong bulahin. Hindi kita binobola, nagsasabi ako ng totoo. Bilib ka na ba sa akin? Mas bumilib ako sa'yo. Gwapo ka na, magaling na doktor, mabait at magaling pang sumayaw. Ako mas napapabilib mo. Single mom ka ng triplets. Hektik ang trabaho pero may oras pa rin para sa mga anak. Naramdaman na lang ni Elara na nag-init ang mga pisngi niya. Mas lalo pang lumala ang pamumula ng mukha niya nang makita niya kung paano siya titigan ng lalaki. Yung titig na para bang siya ang pinakamagandang nilalang na nakita nito. I love your eyes. Ng doktor. Napipi siya sa sinabi nito. Wala pa nagsasabi ng ganoon sa kanya. Kahit si Efren ay hindi napansin na maganda mga mata niya. Salamat. Don't thank me. Thank your mom. Namana mo sa kanyang ganda ng mga mata mo. Madami pa sila na pagkwentuhan habang nagsasayaw. Kaya naman mas naging komportable si Elara sa pagkakahawak ni Doc Gavril sa kanya. Bago pa niya namalayan, nag-e-enjoy na siya at tumatawa sa mga simpleng joke ng binata tungkol sa mga kamag-anak nito. Tuluyan ang nawaglit sa isip niya ang anumang kabang dulot ng mga taong nakamasid sa kanilang dalawa sa gabing yon. Nagulat pa sila ni Gavril na magpalakpakan ng mga tao. Sila na lang pala ang nasa dance floor at ang tanging natitirang nagsasayaw. Pagkatapos ng sayaw nila, ay pinakilala siyang formal ng tita ni Gavril bilang nobya ng binata. Alam kong lahat kayo nagtataka kung sino kasayaw ng pamangkin nating si Gavril. Elarang pangalan niya at siyang unang nobya ni Gav. Welcome sa pamilya, iha. Bukod sa toast para sa selebrasyon ng kaarawan ni Lolo Demetrio, nagtaas din ang lahat ng baso para sa kanilang dalawa ni Gavril. Nagulat pa siya nang idagdag sa birthday wish ng lolo nito ang mahabang buhay para masaksihan pa raw nito ang pagpapakasal nilang dalawa. Sa tingin niya ay masyadong naging malagkit ang tinginan at ngitian nila ng binata para mapaniwala nila ng ganoon ang lahat ng tao sa party na yon.
Madaling araw na matapos ang party, kaya naman hindi na siya nakatanggi nang pigilan siya ni Gabriel na umalis. Dumito ka na muna, gabi na, bukas sabay na lang tayo sa ospital. Okay lang ba? Medyo inaantok na rin kasi ako eh. Oo, okay lang ah. Hindi na siya nagreklamo nang pahigain siya nito sa tabi nito sa malapad na kama doon. Sa lahat ng mga napagkwentuhan nilang dalawa, ngayon pa ba siya maiilang dito? Naging complete gentleman naman si Gabriel dahil hindi siya nagising nang wala ng saplot. Pinag-almusal pa siya at pinaligo ulit sa banyo nito bago sila umalis. Bibisita ka ulit dito, Iya, okay? Bilin niyo ni Lolo Demetrio sa kanya bago siya nito hinayaang umalis. Wala naman siya magawa kundi ang mangako. Nasa kotse na sila nang mabanggit niya kay Gabriel ang panibagong problemang naiisip niya ngayon. Ipagpapatuloy ba natin ang pagpapanggap, Dok? Paano kung malaman nilang tungkol sa mga anak ko? Bakit ka naman matatakot na malaman nila? Mababait ang triplets. Ilang beses ko na sila nakakausap habang nasa trabaho ka. I'm sure kapag nalaman ni Lolo na may anak ka na, matutuwa yun. So, ipagpapatuloy nga natin ang pagsisinungaling? What if? Tutuhanin na lang natin. Natigilan din siya nang ihinto ni Gabriel ang sasakyan. Ilang minuto siyang hindi nakagalaw sa kinaupuan niya, kaya nagkaroon ng binata ng pagkakataon na siilin siya ng halik. Masyadong malalim ang halik na yon para maawat niya ang sarili. Kaya imbes labanan ng sigaw ng puso't isip, ay tumugon na lang siya sa bawat galaw ng labi ni Gabriel. It was a mind-blowing kiss. Yung tipong kahit magkalayo na mga labi nila, ay nakapikit pa rin siya. Tila nakatatak na sa labi niya ang halik na yon. God, I'm sorry. Masyado ako natukso sa labi mo. Hindi ko napigilan. Shh. Saway niya sa lalaki, saka ito muling hinalikan. Ilang minuto pa naghinang ang mga labi nila hanggang sa mapagtanto ni Elara na hindi lang basta atraksyon ang nararamdaman niya ngayon para sa binata. Lalong hindi yon paghanga. Hindi nga lang siya sigurado kung pag-ibig na ba yun. Pagkatapos ng shift mo sa restaurant, susunduin kita. Huwag kang magugulat kapag nakita mo ako doon ah. Ngumiti siya. Sige, kung hindi ako makakaabala sa'yo. Hinatid siya nito sa restaurant. Sinundo pa siya pag-out niya mula sa trabaho. Sa labas ng ospital, todo ang paniligaw ng doktor sa kanya. Mukhang seryoso talaga ito sa sinabing tototohanin na lang nila ang lahat. Hanggang sa makalabas kasi si Milo sa ospital, naroon si Gabriel, nakaalalay sa kanila. Wow, ang ganda naman po nitong tablet, Dok. Bulila sa mga anak niya. Binigyan kasi ni Gabriel ng tagi-isang tablet ang mga ito. Gabriel, sobra naman yata ito. Sa pagpupumilit ito ay hindi na nga niya ito tinatawag na Dok. Mahal ang mga ganitong gadget tapos binigyan mo sila ng tigi-isa. Hindi pa pwede si Milo sa physical na laro kaya naisip kong bilan sila niyan para malibang pa rin sila magkakapatid kahit nasa bahay lang. Nakakahiya naman kasi mahal yan eh. 3 pang binili mo. Well, hihingi na lang ako ng kapalit kung talagang ayaw mong tanggapin niyang bilang regalo. Kunot ang noon niya habang nakatitig sa doktor kaya nagpatuloy ito sa pagsasalita. Magbabakasyon ako sa 1 linggo sa resort ni Lolo. Gusto niya kasing isama kita doon. Total naman bakasyon din ng mga bata. Isama natin sila. Pabor ba talaga sa'yo yung hinihingi mong kapalit o pabor pa rin sa mga bata? Sumama ka na lang please. Ilang linggo ka nang hinahanap ni Lolo sa akin. Hindi na nga niya kailangan pang pag-isipan yon. Automatiko ang pagpayag niya dahil sa mata ng pamilya ni Gabriel. Nobya siya nito. Mukha namang wala ring problema sa mga anak niya ang bakasyon na yon, lalo na kay Milo. Halata rito ang saya pero nananatili itong kalmado dahil sa patuloy na paalala ni Gabriel na huwag muna itong masyadong malikot para maiwasang bumuka ang tahi sa dibdib nito. Kaya sina Macy at Max lang anong punit sa kanya pagkatapos niyang sabihin sa mga bata na nobyo na niya ang doktor. Kailangan na pati ang mga anak niya ay alam na silang dalawa na. Hindi kasi marunong magsinungaling ang triplets. Mahirap na't baka kung ano pang masabi ng mga ito sa lolo ni Gabriel. Ibig pong sabihin, Mama, si Doc Gabriel na pong papa namin? Tanong ni Macy. Oo, pwede niyo na akong tawagin papa. Sabat ng doktor. Nagbunyi agad sina Max at Macy. O ayan, Macy, natupad ang wish mo. Sabi ni Max. Oo nga, Max. Ani Macy saka yumakap sa kanya. Thank you, Mama, kasi sinagot mo yung gusto naming maging papa. Gusto niyo akong maging papa?
Giliw na tanong ni Gabriel sa mga anak niya. Opo, kasi po galing niyo pong doktor. Idol po namin kayo. Magaling na po si Milo, hindi na siya palaging nahihirapang huminga. Natutuwa si Elara na makitang agad naging close ang triplets kay Gabriel. Natural kasi sa lalaki ang pagiging friendly sa mga bata. Sa madaling sabi, hindi lang siya ang nililigawan nito, maging ang mga anak niya. Malaking advantage din na doktor ni Milo ang maniligaw niya dahil kahit naabala siya sa pagluluto, ay panatag siyang nababantayan ng lalaki ang kanyang anak. Mama, patapos ka na po ba? Tara na po, swimming na tayo. Tanong sa kanya ni Max na mapadaan ito sa kusina galing sa banyo. Malapit na ito anak, nag-e-enjoy ba kayo sa beach? Opo, Mama. Si Milo po, nasa Pampang na. Nakabantay po si Papa, tsaka si Macy. Napapak ang anak niya ng Shanghai na pinagtulungan nilang lutuin ng kasambahay na naroon sa resort. The best talagang luto mo, Mama. Sige kumuha ka pa, bigyan mo mga kapatid mo. Opo, bibigyan ko na rin po si Papa. Sa una ay malapad ang ngiti niya dahil komportable ang mga anak niyang tawagin si Gabriel na papa. Ngunit unti-unti ding nawala yon nang maalala niya ang tunay na ama ng kanyang triplets. Hindi perpektong partner si Efren, pero sigurado siyang magiging mabuti itong ama kung nabigyan lang sana ito ng pagkakataon na mabuhay ng mas mahaba. Pilit niyang inalis sa isip ang alaala ni Efren. Pumayag siya maging nobyo ni Gabriel sa bakasyon na yon kasama ang mga anak niya. Kaya dapat niyang alisin ang guilt na nararamdaman niya ngayon para kay Efren. Handa ng tanghalian! Sabi niya habang naglalaro ang mga anak sa pampang kasama si Gabriel. Tumakbo sina Max at Macy papunta sa kanya habang si Milo ay binitbit ni Gabriel. Mama, ang ganda-ganda po dito. Masiglang sabi ni Milo. Hindi ba humapdi ang sugat mo? Hindi naman po. Mabuti naman anak. Kakain na muna ha, mamaya naman maglalaro. Oh, narinig yung mama nyo. Kakain muna, magugas na tayo ng kamay. Saad ni Gabriel sa kaniya ang mga anak niya papunta sa banyo para maghugas ng kamay. Palibhas ay halos sanggol pa lang mga anak niya na makasama si Efren, kaya madali para sa mga ito ang mahalin si Gabriel. Gustuhin man niyang ipaalala sa mga bata kung gaano sila kamahal ni Efren, ay mukhang mahihirapan na siyang gawin yon dahil sa saglit pa lang na panahon, nakuha na agad ni Gabriel ang puso ng mga bata. Ang kanya na lang ang hindi nito nakukuha ng 100%. Sobrang sarap naman na luto mo. Masarap ang Chinese dishes mo pero mas magaling ka magluto ng pagkain Pinoy. Iyon ang masayang komento ni Gabriel sa niluto niyang kare-kare at Shanghai. Thank you. Best cook si Mama, Papa. Sana po sa susunod pakasalan mo na siya para po hindi na po kami inaasar sa school. Bakit Max, inaasar kayo? Tanong niya sa anak. Ngayon niya lang narinig ang bagay na yon. Opo, Mama. Pag-amin ni Macy. Kaya nga po inatake sa school nun si Milo kasi inaaway kami nila Japet. Sabi nila mabaho daw kaming tatlo kasi putok lang kami sa buhok. Yun daw po tawag sa mga batang walang tatay. Kaya gusto na po talaga kaming magkapapa. Hindi naman po natin mapapabalik si Papa, di ba? Kasi po wala na siya. Dagdag ni Max. Hindi siya agad nakasagot. Kaya nga please, Mama, magpakasal po kayo ni Papa Doc Gabriel para po hindi na kami maging putok. Una sa lahat, hindi putok sa buhok yun. Anya sa mga ito. Napapailing siya. Pangalawa, bakit ngayon lang sinabi sa akin to? Medyo nag-iinit ng ulo niya. Binubuli na pala mga anak niya sa eskwela at wala siyang kaalam-alam. Kids, singit ni Gabriel. Mukha naramdaman itong nag-iba ang timpla niya. Darating din yan, okay? Huwag niyong presyuri ng mama niyo. I promise, darating din ang araw na ikakasal kami. Pero sa ngayon, pwede ninyo akong ituring na papa. Kapag kailangan ako sa school niyo, pupunta ako. Paano niya papipigilan ang ideyang yon kung nagbubunyi na ang mga anak niya? Kaya naman kinausap na lang niya si Gabriel nung nagpapahinga ng triplet sa kwarto ng mga ito. Hindi ka dapat nangangako sa mga bata ng ganoon. Doktor ka, alam ko madalas busy sa ospital. Take it easy, Elara. Mga anak mo sila at dahil gusto kita, handa ako maging tatay sa mga anak mo. Walang problema sa akin na tuparin ang pangako ko sa kanila dahil gusto ko yun. Pero hindi mo responsibilidad ang mga anak ko. Ganun ako kaseryoso sa'yo. At saka kung gusto kong mahalin ka, kailangang mahalin ko ang lahat sa'yo.
Kasama na doon ang mga anak mo. Habang sinasabi yun ni Gabriel, ay hinahagod nito ang likod niya para mas maramdaman niya ang senseridad nito. Natangay tuloy siya nito sa isang halik. Isang halik na lumalalim hanggang sa maiga na siya nito sa malambot itong kama. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganong klase ng init. Kaya naman hinayaan niyang sariling maging alipin ang puso niya. Ibinigay niya kay Gabriel ang sarili niya, ang buo niyang pagkatao. Sa pagkakataong yun, hindi na niya naisip kung ano ang tama at mali. Basta niya sinunod kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Kinabukasan na niya nadama ang guilt. Hinahaplos si Gabriel ang balikat niya sa umagang yon nang lumayo siya dito. Uy, may problema ba? Nagtatakang tanong ng lalaki sa kanya. Gabriel, pwede ba ako maging tapat sa'yo? I would love that. Ano bang gumugulo sa isip mo? Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. Para sa akin, para sa mga anak ko. Pero gusto kong malaman mo na madalas ko pa rin maisip ang tatay nila. Tuluyan ang tumulo ang mga luha niya nang makita niya ang pagkatulala ni Gabriel na para bang gumuho ang mundo nito. Alam ko sinabi ko sa'yo na patay na siya, pero hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Siguro nga nanghihinayang lang ako sa mga oras noon na sinayang ko. Nawala siya sa amin nang magkagalit kaming dalawa. Pero kahit ano pa itong nararamdaman ko, hindi tama na ginagamit kita para lang makalimutan ko ang sakit. I understand. Iyon lang ang sinabi nito saka tumayo at lumabas ng kwarto. Hindi niya gustong ideyang ginagamit niya si Gabriel para makausad mula sa pagkawala ni Efren. Wala siyang karapatang gawin yon sa lalaki, kaya bago pa siya makagawa ng mas malalim na sugat sa puso ng binatang doktor, alam niyang kailangan na niyang magpakatotoo dito. Inakala niyang magbabago ng trato ni Gabriel sa kanya at sa mga bata pagkatapos sa mga sinabi niya, pero mas lalo lang itong naging mapagmahal sa kanya at sa triplets. Gusto niyang pahintuin ng doktor pero hindi ito natitinag sa mga pasimple niyang pagtanggi sa mga sweet gestures nito. Inimbitahan pa siya ng lalaking maglakad-lakad sa pangpang ng gumabi na habang natutulog na ang mga bata. Ano bang gusto mong pag-usapan? Bakit kailangan dito pa? Tanong niya. Gusto kong ikwento mo sa akin ang dati mong nobyo. Hindi naman kayo kasal, di ba? Hindi. Kaya nga hindi ko na rin pinagamit sa mga anak kong apelyido niya. Sigurado kang gusto mong ikwento ko siya sa'yo? Oo, gusto kong maintindihan kung bakit hindi ako mananalo sa kanya. Napayuko siya at napabuntong hininga. Hindi perpekto si Efren. Pero alam ko mahal niya ako at ang mga bata. Kung pwede nga lang na akuin niya lahat ng problema ko, ginawa na niya. Madami siya na ikuwento kay Gabriel na magagandang bagay tungkol sa ama ng triplets. Nababasa niya sa mukha nito ang pagsuko. Mukhang hindi ko matatalong 8 taong pinagsamahan niyo. Ilang saglit niyang inakala na tuluyan nang isusuko ni Gabriel ang ginagawa nitong panunuyo sa kanya, ngunit nagkamali siya. Alam ko mahalaga si Efren sa'yo, lalo pat nabigyan kanya ng 3 cute at bibong mga anak. At kahit kailan, hindi ko siya mapapalitan sa puso mo. Gusto ko lang na makasama kayo ng mga bata. Pero binata ka, Gabriel. Marami ka pang makikilalang masigit sa akin. Marami na ako nakilala, Elara. Maniwala ka sa akin. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Siguro nga, hindi ka maniniwala pero sa tingin ko, malalim na tong pagmamahal ko para sa'yo. Kailangan ko lang ng pagkakataon. Hindi na niya natanggihan ang yakap ng binata. Hindi siya magpapaka-ipokrita para hindi aminin na gusto niya rin ng lalaki. Kahit ang puso niya hindi maitanggi na mainit na yakap dito ang muling bumubuhay sa puso niyang inakala niyang namatay kasama ni Efren. Pero kapag naaalala niya ang dati niyang asawa at ang mga pangarap nila, hindi niya maiwasang kainin ang kanyang konsensya. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili mo magsabi ng mga bagay sa akin na nagpapaalala sa kanya. Makikinig ako. Basta wag mo lang ako itulak palayo. Wag mo kong utusan na kalimutan tong nararamdaman ko para sa'yo kasi hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Sa huli, pinakinggan ni Elara ang dikta ng puso at ang kagustuhan ng mga anak niya. Giniba na niya ng tuluyan ng pader na binuo niya sa pagitan nila ni Gabriel at tuluyan itong binigyan ng puwang sa buhay nilang mag-iina. Hanggang sa dumating ang ika-6 na anibersaryo ng pagkamatay ni Efren. Nag-leave si Gabriel sa ospital para samahan sila sa puntod ni Efren. Ganoon na lang ang pagtataka niya kung bakit biglang parang namutla si Gabriel nang makita ang lapida ni Efren.
Efren Wilson Huerte ang pangalan niya. Oo, kilala mo ba si Efren? Hindi agad ito nakasagot. Kaya naman hindi siya natahimik hanggang sa mahatid sila nito sa bahay. Gav, Sorry, Elara. May kailangan lang akong asikasuhin. hindi na niya napigilan na lalaking umalis. Halos 1 linggo din silang hindi nagkita ng doktor pagkatapos niyon. Pasukan na ulit at gaya ng dati, ihatid niya muna sa school ang mga bata bago siya papasok sa restaurant. Mas okay nga lang ngayon ang routine nila dahil hindi na gaanong intindihin si Milo. Katulad ng mga kapatid dito ay nakakakilos na rin ito ng normal. Tumutulong pa nga si Milo sa pag-aasikaso kay Macy na parang pagong kung kumilos dahil sa kupad. Hindi kasi ganyan, Macy. Akin na nga. Napataas ang boses na sabi ni Milo. Imbes mainis siya na parang nag-aaway ng dalawa, ay napangiti na lang siya. Mas gusto niya yon kaysa palagi sila nag-aalala dahil hirap itong huminga. Ang sungit mo naman sa akin, Milo. Kasi hindi ka nakikinig sa amin ni Max. Huwag mo na siyang pagalitan, Milo. Saway ni Max na nakababatang kapatid. Naiiling na lang siya nang bumalik sa pagluluto at hinayaan ng triplet sa pagbibihis ng uniform. Mama, pupunta po ba tayo ngayon kay Papa Doc? Ang tanong lang na yun ni Milo ay nakapagpahinto sa kanya sa kanyang ginagawa sa kusina. Anak, hindi pa kasi tayo iniimbitahan ni Gavril eh. Hindi tayo pwedeng magpunta doon kung hindi niya tayo pinapapunta kasi baka busy siya. Mama, kapag naman po ikaw tumawag kay Papa Doc, sigurado pong hindi siya busy. Palagi po siya may time sa atin, di ba po? Missy, anak, hindi naman pwede na palagi na lang nating aabalahin si Gavril. Hintayin na lang natin siya magkaroon ng oras, ha? Alam niyang miss na ng mga bata si Gavril pero hindi naman pwedeng madistract ang doktor nang madalas lalo pang at marami rin itong pasyente. Kaya imbes na sundin ang gusto ng mga bata ay naghintay na lang sila. Hindi rin naman nagtagal ay si Gavril na rin ang kusang kumontak sa kanya. Gising pa bang mga bata? Tanong nito nang tawagan siya. Tulog na sila, mga 30 minutes na siguro. Kumusta ka na? Nahimigan niya sa pagbuntong hininga ni Gavril ang stress na nararamdaman nito, kaya alam niyang hindi maayos ang pakiramdam na lalaki. Magpahinga ka na. I need to talk to you. Nandito na ako sa labas. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay sinugod na siya nito ng yakap. Nakakaunawang hinagod niya ang likod ng lalaki saka gumanti sa mahigpit itong yakap. May problema ba sa ospital? Sa bahay niyo? I'm sorry, Elara. Kung nagsisorry ka kasi masyado ka naging busy, kalimutan mo na. Naipaliwanag ko naman sa mga batang trabaho mo. Ako ang nakakuha sa puso ni Efren. Ano? Nag-aagaw buhay na ako nung araw na naaksidente si Efren. Dineklara siyang in coma pagdating niya pa lang sa ospital. Kaya naman ang lolo ko, ginamit ang pera at koneksyon niya para mapapayag ang mga magulang ni Efren na isuko na lang ang buhay ng dati mong asawa. I'm sorry. Natulala si Elara sa narinig. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o mauunawaan na lang ang naging sitwasyon nito noong mga panahong yun. Nag-unahan na sa pagtulo ang mga luha niya. Unti-unti na siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Sa pagkakaunawa niya, si Gavril ang dahilan kung bakit hindi na niya inabutang buhay ang ama ng mga anak niya. Nakumbinsi ng lolo nito ang mga magulang ni Efren na isuko na lang ang buhay ng huli kapalit ng pera. Pagkamatay ni Efren ay nagkaroon ng negosyo ang mga magulang nito. Inusig niya mga magulang ng dati niyang asawa tungkol sa desisyon ng mga itong sukuan nilang si Efren para sa pera. Dahil doon ay tinalikuran na ng tuluyan ng pamilya ni Efren ang triplets niya. Hindi niya kasi matanggap na tinanggalan ng mga ito ang ama ng mga anak niya ng pagkakataong mabuhay dahil lang nakomatose ito. I'm sorry. Alam ni Elara na galit siya sa mga magulang ni Efren, pero naibuhos niya ang galit na yon sa isang sampad at napadapo niya yon sa mukha ni Gavril. Ang lolo mo pala nagbahid sa mga magulang ni Efren? I have no excuse for it. Anang lalaki matapos matulala ng ilang segundo. Bakit ginawa yun na lolo mo ha? Dahil ba hamak na driver lang ng ambulansya si Efren at doktor ka? Oo nga pala. Hindi ka lang basta doktor dahil mayaman ka. Binili na lolo mo ang buhay ng tatay ng mga anak ko dahil mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kanya. Paano naman ang mga anak ko, ha? Paano kami? I'm so sorry. Maintindihan ko kung ayaw mo na ako makita mula ngayon.
Pero hindi ko pinagsisisihan na sinabi ko sa'yo yung totoo dahil hindi na kinaya ng konsensya kong itago to sa'yo. Hindi ko man ginusto nangyari, pero wala na akong magagawa para ibalik ang panahon. Hindi na siya nagulat nang lumuhod sa harap niya si Gabriel. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay humingi ng tawad. Pero alam ng Diyos na kung nagkaroon man ako ng pagkakataong mamili, tatanggihan ko ang transplant. Hindi ko kahit kailan ko gusto yung makasira ng buhay ng iba. Lalo na kung buhay mo at ng mga anak mo pinag-uusapan. Tumayo ka dyan at umalis ka na. Please. Malungkot na umalis ang binata at buong gabi niyang iniyakan ang masaklap na nangyari kay Efren. Sa palagay ni Elara, kung nabigyan ng pagkakataon si Efren na magpagaling ay magigising itong muli. Kung nangyari yun, kasama pa siguro nila ang dati niyang asawa. Nakapagpakasal sana sila at nagsasama pa hanggang ngayon. Pero hinadlangan yon ng lolo ni Gabriel. Hindi man ito ang direktang gumawa ng paraan para mawala si Efren. Ito pa rin ang nakinabang. Kaya nang hanapin sa kanya ng mga anak kinabukasan si Gabriel, ay sinabihan na niyan triplets na hinding-hindi na babalik sa kanila ang doktor. Bakit po, Mama? Bakit hindi na pupunta dito si Papa Doc? Tanong ni Macy. Huwag na nga kayong puro tanong. Nandito ka na pala, Nay. Oh, bakit nag-iiyakan ng mga bata? Nag-aalalang tanong ng nanay niya. Mabilis niyang ipinaliwanag sa nanay niya ang tungkol sa nangyari, kaya natulungan siya nitong aluin ng triplets. Bakit naman hindi mo na siya papayagang bumisita sa mga bata? Hindi naman niya kasalanan ang nangyari. At saka kung hindi siya nabuhay, sa tingin mo na iligtas ng ibang doktor si Milo? Iyon ang sabi ng nanay niya na sundan siya nito sa kwarto. Kung buhay ang dati ng mga anak ko, mas kaya siguro namin. Kahit saan pa ipagamot si Milo. Alam niyang hindi iyon ang sinisigaw ng puso niya. Hindi siya galit kay Gabriel. Galit siya sa isiping hindi binigyan ni Don Demetrio ng pagkakataon si Efren na mabuhay. Akala ko ba mahal mo na si Gabriel? Sabi sa akin ng mga bata, boyfriend mo na siya. Baka kaya niya ako nakumbinsi noon kasi naalala ko lang sa kanya si Efren. Napailing na lang ang nanay niya. Alam ko kung gaano katigas ang ulo mo, kaya bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Pero sana isaksak mo dyan sa utak mo na hindi na maibabalik ang buhay ni Efren kahit paalisin mo ng tuluyan si Gabriel sa buhay niya mag-iina. Isa pa, mabuting bata si Gav. Para lang malaman mo, personally siyang humingi ng permiso sa akin na ligawan ka. At kung akong tatanungin, sa tingin ko hindi masamang ipagkatiwala mo sa kanya ang puso mo. Dala-dala ni Elara sa trabahong isiping yun. Pakiramdam niya ngayon ay inuusig siya ng konsensya niya dahil nagsisink in sa alaala niya ang mga mabubuting nagawa ni Gabriel para sa kanya at sa mga bata. Ang tanging kasalanan lang nito ay nag-agaw buhay ito nung araw na naaksidente si Efren at kinailangan na nito ng puso. Elara, tawag ka sa labas. Untag sa kanya ng waitress nila. Sino? Basta mukhang mayaman. Lumabas siya para tignan kung sino yon at hindi na niya ikinagulat nang makita matandang Don. Kumakain ito ng niluto niyang wonton soup. May problema ko ba sa niluto ko? Tanong niya sa matanda. Masarap. Nakakawala ng stress pagkatapos namin mag-away ng apo ko. Nagsumbong sa inyo si Gabriel? Hindi. Nagalit siya sa akin dahil sa naging desisyon ko nung araw na yon. Hindi ko naman inakala na ikaw palang nobya na lalaki nag-donate ng puso sa kanya. Hindi ho dinonitan dati kong asawa ang puso niya. Binili niyo yun sa mga magulang niya. Tama. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Pinili ko nga ang pusong yon, pero hindi ko pinilit ang mga magulang ni Efren. Sinilaw niyo lang sila sa pera. Kinonsulta ko muna mga doktor niya nung araw na yon. 90% na ng utak ni Efren ang hindi gumagana. Nagkaroon pa ng komplikasyon ng iba niyang organ na tinamaan sa aksidente. I can guarantee you, walang pumatay kay Efren para lang mabuhay ang apo ko. Naluha na lang siya sa narinig. May iniwang mga dokumento ang matanda sa mesa bago ito nagpaalalay sa mga kasama nitong assistant palabas ng restaurant. Ngunit bago tuluyang umalis, ay may iniwan itong mensahe sa kanya. Ngayon ko lang nakitang masaya ang apo ko. Maraming pagkakamali ang mga magulang niya na pakiramdam niya. Kailangan niyang pagbayaran. Wag mo naman sana ang dagdagan ng mga yon. Wag mo sa kanyang isisi ang naging desisyon ko. Desperado lang ako noon na dugtungan ang buhay niya dahil alam ko kung gaano kabuting bata si Gabriel. Mahal na mahal ka niya, Iha. Kung may tao kang dapat sisihin sa lahat, ako yon.
Pagkasabi noon ni Don Demetrio ay saka ito umalis kasunod ang mga tauhan nito. Agad niyang binasa ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ng lolo ni Gavril. Hindi naman mahirap unawain ang mga medical records ni Efren. Tama rin ang sinabi ng Don. Marami ng komplikasyon si Efren ng isagawang transplant, kaya naman agad niyang tinawagan si Gavril. "Nasaan ka?" tanong niya rito. Tinawagan kong assistant ni Lolo dahil hindi ko siya naaabutan sa bahay. Nasabi sa akin nagpunta siya dyan sa trabaho mo. I'm sorry. Puro ka nalang sorry. Bakit ba ikaw humihingi ng tawad para sa kasalanan ng iba, ha? Galit ka ba? Kasalanan ko naman talaga. Sinugod ko si Lolo. Pasensya ka na kung ano man ang mga nasabi niya sa'yo. Papunta ka na rito? Malapit na. Bilisan mo. Matyaga niyang hinintay si Gavril at ang dumating ito, hindi na niya hinayaan pang magpaliwanag ang lalaki. Kinuyumusan niya ito ng halik. Alam niya nasaktan niya ito sa mga nasabi niya, kaya alam niyang kulang ang haplos at halik niyang iyon. What happened? Iyon ang nababalisang tanong sa kanya nito. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Alam ko na. Naunawaan ko naman talaga na hindi mo kasalanan. Pero napangunahan ako ng guilt ko. Nakahanap lang ako ng taong masisisi sa pagkamatay ni Efren. Pero ang totoo, wala ka namang kinalaman doon. Sana mapatawad mo ko. Lara, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kung sino man ang pinaka-naapektuhan sa ginawa ni Lolo para sa akin, ikaw yun. Kaya naiintindihan kong galit mo. Sabi dito sa medical records ni Efren, kahit pa hindi ginawang heart transplant, hindi pa rin siya makaka-recover. Tanggap ko na. Tanggap ko nang kinuha na siya sa amin ng Panginoon. Hindi ko siya makakalimutan. Pero handa na akong umusad sa buhay kasama ka. Ibig sabihin, tumango siya at nagyakap na silang dalawa. Siguro nga sa akin napunta ang puso niya para mayroong patuloy na magmahal at mag-alaga sa'yo. Sana maging sapat ako para mapaligaya ka, Elara. Mas higit ka pa sa sapat. Iyon ang naninigurong sabi niya sa lalaking pinakasalan niya, hindi kalaunan. Hindi na niya naiisip ang mga what if sa relasyon nila ni Efren dahil napatawad na niya ang sarili niya sa nasayang nilang panahon. Sa ngayon, wala nang ibang iniisip si Elara kundi ang bukas kasamang triplets niya at si Gavril na araw-araw pinatutunayan sa kanyang karapat-dapat itong mahalin. May hangganan man ang buhay ng tao. Batid ni Elara na hindi hadlang ang kamatayan para magpatuloy ang tunay na pag-ibig. Iyon ang pangako sa kanya ni Gavril. Hanggang sa pagtanda at bawiin man daw ng Diyos ang hiram nilang buhay, ay siya pa rin ang pipiliin at mamahalin ito hanggang sa wakas. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!